Ang social cues ay mga senyales na ginagamit natin sa pakikipag-usap. Mga tingin ng mata, mga galaw ng katawan, tono ng boses at ekspresyon ng muka. Para sa karamihan, natural lang itong naiintindihan pero para sa mga batang may autism, hindi ito ganong kasimple. Maraming batang may autism ang nahihirapan basahin ng mga senyales na ito. Minsan, hindi nila agad naiintindihan ng biro, sarcasm o pabirong pananalita. Madalas, literal ang pag-intindi nila sa mga bagay-bagay. Kapag sinabi mong sandali lang, maaari nilang isipin na literal lang na ilang segundo yun. Kapag ang mga babaeng nag-uusap at nagkakaroon ng pagbibiruan na tinatawag na bakla, malamang literal niyang isipin na bakla nga yun. May mga pagkakataon din na hindi sila tumitingin sa mata kapag kinakausap, pero hindi ibig sabihin nito ay bastos sila o hindi nakikinig. Sa totoo lang, para sa ilan, mas nakakapag-focus sila kapag hindi napipilitang makipag-eye contact. May mga batang may autism na nahihirapan ding malamang kung kailan sila dapat magsalita o tumigil sa isang usapan. Kaya minsan napagkakamalan silang walang pakialam, suplado o kaya walang respeto. Pero ang totoo, iba lang ang paraan nila ng pagproseso ng social information. Mahalagang tandaan natin, no? Hindi ito kakulangan sa disiplina at lalong hindi ito pagkukulang ng magulang. Ito ay bahagi ng autism spectrum. Bilang mga magulang at bilang isang lipunan, ang kailangan ng mga batang ito ay malinaw na komunikasyon at pag-unawa. Mas makakatulong ang diretsong salita kaysa magpahaging lang tayo. Mas epektibo ang pag-e-explain kaysa ang paninisi. At higit sa lahat, mas mahalaga ang pagtanggap kaysa pilit na pagbabago. Hindi kailangan baguhin ang isang batang may autism kung ang kanyang kilos ay hindi naman nakakaistorbo o nakakasakit ng iba. Ang kailangan ay baguhin ang paraan ng pag-unawa natin. Dahil kapag tinanggap natin ang kanilang pagkakaiba, mas nagiging ligtas ang mundo para sa kanila. At mas nagiging makatao ito para sa ating lahat. Alright? Peace.